Magandang araw ulit sa inyo sa Pilipinas at maging dito sa Amerika ay binabati ko kayong lahat at sa ibang panig ng mundo ay magandang araw sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Freddy Ligaspi sa Facebook at Pilipino sa Amerika Vlog YouTube. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe down below, push the red button, and click the thumbs up, as well as make some comment regarding this video. Okay? In Tagalog ho, pwede ho sa Tagalog. Okay? At ito po ay tungkol sa road rage. Ano ho ba yung road rage? Yung nagkakiskisan sa daan. Yan o, mga road rage, yung nagmumurahan pa. Road rage ho yan. Lalo na yung may mga dalang baril. Nako, nakakadelikado ho yan. Nakakapag-init ng ulo. Yan ho, ang kunting kailangan mahaba pasensya pag nagda-drive kayo. Ayan. Itong road rage na kinasukutan na dismissed policeman na si Wilfredo Gonzalez, 63 years old. At ang kanyang nakabangga ay si Alan Bandiola. Alan Bandiola na cyclist. Ho. Nagkainitan ho sila dyan sa Quezon City Road. At ang ginawa ko nung police na dismissed policeman ay bumaba ng kanyang kotse at nagkasan ng baril. Una ay dinagukan muna niya yung dinagukan niya muna yung siklista. Kasi may dala siyang baril eh. Ang lakas ng loob niya eh. No? Tapos, binatukan niya yung siklista. May dala siyang baril. Yun yung doon eh, delikado. Kinasa niya yung baril. Bagamat hindi niya tinutok, pero kinasa niya yung baril. Kinasa, ibig sabihin, isang click lang yun. Puputok yun, makakamatay ng tao. Yun, abuse yun, abuse. Na hindi porket may baril ka ay magiging matapang ka. Hindi sabihin niya, hindi self-defense yun, hindi self-defense. Anong magagawa ng self-defense? Wala namang hawak na baril yung kalaban. Hindi maganda yon, hindi maganda. Yun ang sa road rage. Yan ang nangyari. At ngayon ay nagkakaroon ng hearing sa Senado sa pamumuno ni Senate President Miguel Zubiri. At ito ay gagawa na ng batas tungkol dito na kasi maski nandito sa Amerika ay wala pa rin batas niyan. Ngayon, gagawa ng batas si Miguel Zubiri, Senator Miguel Zubiri, tungkol dito sa road rage. Okay? It will become a special law ang gagawin ng Senado. Kaya dapat abangan natin kung anong magiging Kasi yung road rage talagang madalas yan nangyayari. Yung murahan, tapos may dala kang baril. Kaya ang pagkakalam ko, tinanggalan ng lisensya sa paghawak ng baril itong si Wilfredo Gonzalez at tinanggalan na rin siya ng lisensya sa pagmamaneho. Naku. At tapos yung kanya, the dismissed policeman siya, dapat hindi siya entitled sa mga retirement. Kasi dati yung police tinanggalan mo siya. Pag dismiss ka, hindi ka pwedeng magkaroon ng retirement. Kaya nangyari. Kaya hindi ko maganda yan, hindi ko maganda na huwag tayong magiging mainit ang ulo. Para kung mainit ang ulo nyo, huwag kayong lumabas. Diyan lang kayo sa bahay. Tapos, ito naman ay isa pang balita, Ang inflation rate sa Pilipinas ay tumaas from 4.7% last August, naging 5.3% ngayon September. Ang laki ng tinaas, Ito ay gawa nga ng fuel increase. Gawa nung nagbawas ng output ang Saudi Arabia at ang Russia. Para tumaas siyempre ang presyo, yun ang style ng kanila, Kaya nagbawas sila ng oil production. At dagdagan pa ng
ng presyo ng rice, tumaas din ho. Yung bigas, tumaas din ang presyo ng bigas. Gawa nga ng nagkataon naman na maraming sakuna dyan sa Pilipinas na nagkaroon ng baha at sunod-sunod na baha, na bagyo. Kaya ang palay natin apektado, no? Ayan, apektado. Lalo na dyan sa parting norte na Nueva Ecija, ganun din ho, no? Apektado yung aanihin na palay. Sa Bisaya tayo makakabawi kung sakasakali. Yan ho ang nangyari, kaya mataas ang bilihin ngayon sa Pilipinas dahil tumaas ang inflation rate to 5.3%. Ayun. Sa ano naman ho, sa mga kapulisan naman, ito ho ang report. 2,000 human rights violation by the Philippine National Police. Grabe, no? 2,000. Ito ay report gawa ng galing sa Commission on Human Rights or CHR, which is nakadikit sa International Human Rights. Yan ho. Kaya ito ay agency ng gobyerno. Ang trabaho nila ay monitor ang mga violation ng human rights diyan sa Pilipinas. Natatandaan ko noong administration, ginawa yata ang piso lang ang budget niyan. Buti na lang dito sa bagong administrasyon na to, ay binigyan sila ng in accordance with the law. In accordance with the law. Dapat meron silang budget. Yan o. Ayan. Kasi ganitong violation, umaabuso ang kapulisan dyan sa Pilipinas. Dinoble na nung nakaraang administrasyon. Ang nangyari, tumaas naman yung extrajudicial killing. Kaya tinaasan ng sweldo dinoble. Ngayon doble, umabuso naman. Mukhang kailangan dyan defund the police, defund. Bawasan ang budget sa police pag nakataon. Pero siguro hindi na defund. Tanggalin na lang yung dapat na tanggalin sa kapulisan. Yan ang pinakamaganda. Pag nakitang may kaso, tanggal. Yan. Tanggal lang tanggal. Yan ang para magtino. At yung baguhin yung batas civil service eligibility. Kasi pag civil service ka, mahirap kang tanggalin Baguhin yung batas na yan. Yung civil service eligibility. Wala naman civil service eligibility dito. Ewan ko ba dyan sa Pilipinas ba? Serbisyo sibil na galing sa Espanya. Dapat tingnan yan, yung ganyan. Dito kahit sino pwede. Basta kumuha ka lang ng lisensya. Lisensya or certified. For example, gusto kong pumasok sa gobyerno. Kahit sino dito. Basta legal ka, pwede kang pumasok sa gobyerno, mag-apply ka, lalo kung citizen ka. Diyan naman sa Pilipinas, lahat naman citizen. So, pwedeng lahat maging opisyal ng gobyerno o maging empleyado ng gobyerno. Yan ang As long as qualified ka. Siyempre, ang qualification is, diyan sa gobyerno, kailangan nakatungtong ka ng college o college graduate ka. Yan. Yan ang importante. Tsaka meron ngayon tinatawag na cybercrime na dyan sa Pilipinas. Cybercrime, mas lalo na dyan sa social media. Yung mga taga-social media, yung mga Pilipino dyan, madalas nagmumura. Against the community guidelines yan Pero under this law, yung cybercrime, yung mga nagmumura sa social media ay mabibigyan na ng parusa. Okay? Hindi na pwede yung magtago-tago ka sa pangalan na hindi yun ang ginagamit mong pangalan. Iba-ibang ginagamit mong pangalan. Malabo na yan. Kailangan siguro sa batas na to ay babaguhin ang batas. Okay? Yan ang kaganapan sa araw na ito. At abangan natin itong special law na ginagawa ng Senado ngayon. Okay, sana magkita-kita ulit tayo sa susunod. Itong yung lingkod, Freddy, dito sa Amerika. In God we trust.
and never hold your peace.